umagang muli sa inyong lahat, mga kaibigan. Narito na po ang ika-4 na kabanata ng ating tampok na kasaysayan sa linggong ito, pinamagatang Ito ang simula ng paniningil ko sa mga kasalanan mo. Dito pa rin, sa ating natatanging dunang, may pangako. Ang bukas. Ang bukas. Kumusta ka na, ating? Amparo, anong ginagawa mo rito? Paano mong natutuntong bago namin tirahan? Maniniwala ka ba kung si Dikong Julio ang nagturo sa akin ng kinaroroonan mo? Si Julio? Ngayon, sasabihin mo sa akin kung saang kasa mo dinala si Karen. O puputasin ko leeg mo ng lasetang ito. Kapag pinatay mo ako, bukod sa makukulong ka na, lalong hindi mo malalaman ang kinaroroonan ng anak mo. Huwag ka nang magtapang-tapangan! Alam ko takot ka rin mamatay dahil hindi mo kayang iwan ang mga makamundo mong bisyo! Para malaman mo, palaban na ako! At ito ang simula ng paniningil ko sa mga kasalanan mo! Sinabi mo kay Amparo kung saan kami nakatira. Alam mo ba sinaktan niya si Armida? At pinagbataan? Kaya umamin ang kapatid mo sa ginawa namin sa anak niya. But, kanya-kanya lang tayo ng interes. Nangako sa akin si Amparo na ibibigay niya sa akin ng loting parte ni Juanito kapag sinabi ko sa kanya kung saan niyo dinalang anak niya. Napaka-sweetie mo talaga. Ano ba? Mahal ko! Kayo! Ano? Isa naman sa'yo na ngayon palang sinusunog ng kaluluwa sa impyerno dahil sa mga kabataang babae na ibinebenta mo sa kasa. Ako naman! Ay! Pong nakatayo ron eh. Pero ito yung lugar na sinasabi niya sa akin. Paulit-ulit ko pa siyang tinanong. Di po kaya inililigaw lang tayo ni Chang? Malakas ang kutob kong nasa lugar ng ito ang kapatid mo, Francis. Hindi ako maaari magkamali. Sinita nga po ako ng isang maskuladong lalaking nakatayo sa may labas ng restaurant. Bawal daw pong gumawi roon kung hindi naman daw po customer. Sinubukan ko nga pong magtanong tungkol sa lugar pero inangilan po ako. Kaya umalis na lang ako. Umuwi muna tayo. Babalik ulit ako rito bukas at kahit sa susunod pa mga araw hanggat hindi ko nakikita si Karen. Kailangan kong paniwalaan ng Armida mo na dito nga natin makikita ang kapatid mo. So, ito yung ating kakainin for today, Ramadan Day 11. Shorba, leche plan, gamat. Yun lamang po at yung ating juice. At ngayon, Hindi na ako masyado nagluto ng marami kasi dalawa lang kami namin. Yan ang juice. Bukas na lang akong gagawa ng jugni. bukas. Anong drama na naman ito? Bakit ka nagsusuka? Nagsasakit-sakitan ka para hindi kita maibigay sa customer. Tatlong buwan na akong walang menstruation. Ano ba sa palagay mong ibig sabihin nun? Araw-araw binibigyan kita ng pills na dapat mong inumin para hindi ka mabuntis. Kung sabihin ko sa'yo, sinadya kong hindi inumin yung pills Ano? na binibigay mo dahil kung mabubuntis nga ako, gaya na nangyari ngayon, hindi mo na ako may papasa sa mga hayop na customer dito. Pasaway ka talagang baboy.
nagbubukas ka pa rin ng karinderya. Akala ko ba kapag napaamin mo si Ateng kung saan niya dinala si Karen, aalis kayo ni Francis agad-agad sa loting ito tulad ng napag-usapan natin? Bakit? Hindi ba pwedeng sumang-ayon lang ako sa naging usapan natin? Pero ang totoo, hindi ako tutupad. Aba, laki pala talaga ng kagagahan mo. Maliwanag na pumayag ka sa kondisyong yon. Kaya kailangan lumayas ka na sa loting ito. Kaya din, At kung mga tinda mo. gawin mo ang lahat ng gusto kong gawin, pero hindi kami aalis sa loting ito na minana ni Juanito. May karapatan sina Francis at Karen sa lupang ito ng kanilang ama. At ipaglalaban ko ang karapatan ng mga anak ko. Magkamatayan na tayo! Huwag mo akong subukin! Talagang papatayin kita! Para kapag patay ka na, mga anak mo na lang ang problema ko sa loting ito! Sana na natin ang ating forward. Ibang klase talaga yung pag-uugali ni Chong Julio. Dahil lang sa kapirasong lupang to, nagbabanta siya na papatayin kayo. Umiiral sa tiyong mong pagkaganid. Likas na sa kanya yon. Hindi na mawawala sa sistema niya yon. Wala silang pinagkaiba ni Chang Armida sa kasamaan. Nang ibenta si Karen sa kasa. Pareho sila ni Chong na nabubuhay nang wala ng konsensya. Kung inaakala ng si Armida mo na hindi siya mananagot sa batas sa ginawa niya sa kapatid mo, nagkakamali siya. Kailangan lang natin makita si Karen para mangyari yon. Kaya nga hindi rin po ako sumusuko sa paghahanap kay Karen. Alam ko, isang araw, matatagpuan din po natin siya. Araw-araw, wala akong hiniling sa Kawawa Diyos. naman. Kundi ang pagbabalik ng kapatid mo. Mag-tiklop muna tayo. Gusto ko na siyang mahakan at mayakap. Tiklop muna tayo. Sabik na akong makita ang iyong kapatid. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako Ay, pangako. ang bukas. Boy, babaeng pasaway. Dahil hindi pa naman masyadong halata yan dyan mo, pumunta ka sa room number 30. May customer ka ron. Sige, susunod na ako. Ba, himala. Susunod ka agad sa sinabi ko. Sawa ka ng makaladkad, ah. Wala naman akong pagpipilian, hindi ba? Uy, ang bait mo talaga ngayon. Paano? Bakas na yan. Friends na tayo? Oo ba? Mamaya pagkatapos ko sa customer sa room number 30. Magtagayan. Tama ang basa kong mahina na rin sa alak si Gringo. Pagsak na agad. Pati pitaka, hindi na naibulsa. Sorry, Gringo. Pero kakailanganin ko ang pera mo sa pagtakas ko. Sabi ko na sa sobrang kalasingan, hindi niya na nailak ang pinto. Kailangan kong makarating sa pinakalabas nitong bahay. Nakarating lang ako sa restaurant. Na front ng kasang ito, medyo ligtas na ako. Patnubayan sana ako ng pagkakataon. Patnubayan mo po ako, Diyos ko. Maraming customer sa restaurant. Sana walang makapansin sa akin ng mga tauhan ng kasa para makalabas ako ng Bilisan kasada. mo.
wala. Bilisan mo. Salamat po, Diyos ko. Nasa labas na ako. Ayun, may taxi dumadating. Taxi! Bilisan mo. Sino kaya ito? Hating gabi na nangangapit bahay pa. Baka kaklase ni Francis at may itatanong tungkol sa school project nila. Oh, Diyos ko! Karen! Anak! Ay, Francis! Dali! Nandito kapatid mo! Nawala siya ng balay! Tulungan mo ako! Diyos ko! Karen, Nay! Namumutla po siya! Kailangan dali natin sa ospital ang kapatid mo! Tumawag ka ni Sidecar sa labasan! Madali! Opo, Nay! Bilisan mo! Sabi ng doktor na tumingin kay Karen, mahigit 4 na buwan ang buntis ang kapatid mo. Hindi lang halata dahil pumayat siya. Baka nga po yung pagkawala niya ng malay at yung pamumutla niya. Dahil din sa kasalukuyan niyang kondisyon ngayon. Awa ako sa kapatid mo, Francine. Napakabata pa niya para sapitin ang mga dinanas niyang karahasan sa mga kamay ng kung sino-sinong walang kaluluwa. Sana po magkamalay na si Karen para malaman natin ang totoong nangyari sa matagal niyang pagkawala. At kapag napatunayan kung malaki ang kinalaman ng Tia Armida mo at ng kinakasama niya sa nangyari sa kapatid mo, sisiguraduhin kong mananagot sila sa batas. Tatanda na sila sa kulungan! Karen! Iwan niyo ako! Karen! Tama kayo sa akin! Anak ako ito! Ang inay mo! Nandito ka na sa amin ng Kuya Francis. Oo, Karen. Kuya Francis mo to. Ligtas ka na. Kaya huminahon ka na. Nay! Kuya! Oo, anak, kami nga ng kuya mo. Huwag ka na mag-alala. Kasama mo na kami. Pinahon ka, anak. Ang tagal kong inasam na muling makabalik sa piling mo. Anak ko. Kawawa naman. Araw-araw, wala akong ginawa kundi ang mag-isip ng paraan. Kawawa naman. Paano makatakas sa impyerno bahay ngayon? Mabait ang Diyos, anak. Muli kanyang ibinalik sa amin ang kuya mo para muli tayong magkasama-sama. At hindi na magkahiwalay pa. Ayan natin ating pagkain. Dalhin natin sa living room. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas.